Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Ako si Isagani, tubong hulusulo. Mula pagkabata, pangarap ko nang maging guro. Kaya nang makapasok ako sa isang pampublikong kolehiyo sa bayan namin, ibinuhos ko ang sarili ko sa pag-aaral. Ngunit hindi lang pagtuturo ang dahilan ng aking sigasig. Dahil dito ko rin nakilala si Ma'am Esperanza. Siya ang isa sa mga guro namin sa kolehiyo. Maganda, matalino at mapagmahal sa kanyang trabaho. Sa bawat pagtuturo niya, para bang lahat ng estudyante ay nahuhulog sa kanyang alindog. Ngunit higit sa lahat, ako ang pinakabulag sa kanyang kagandahan. Ang problema, may nobyo na siya. Si Victor, isang malaking lalaki, brusko at siga, at kilalang matapang sa aming lugar. Kung may magtatangkang lumapit kay Ma'am Esperanza, hindi na iyon makakalakad ng maayos kinabukasan. At dahil doon, pinili kong manahimik. Hanggang sa isang gabi, may nadiskubre akong isang lihim. Isang madilim at nakakakilabot na lihim. Isang gabi, matapos ang aming klase, naglakad ako pauwi. Dumaan ako sa may masukal na daan malapit sa kagubatan. Isang shortcut papunta sa aming bahay. Habang naglalakad, bigla akong nakarinig ang tinig ni Ma'am Esperanza. "Victor, huwag dito," mahina niyang sabi. Napahinto ako. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita kong nakaupo si Ma'am Esperanza sa isang malaking bato. Katabi si Victor. Ngunit may kakaiba sa kanila. Si Victor ay tila takot na takot. Ang mukha niya ay namumutla. "Hindi ko na kaya, Esperanza," nanginginig niyang sabi. Dapat na itong matapos. Ngumiti si Ma'am Esperanza. Ngiti na ngayon ko lang nakita sa kanya. At sa isang iglap, tumayo siya at lumapit kay Victor. "Mahal mo ba ako?" Malamig niyang tanong. Hindi nakasagot si Victor. At doon ko na nakita ang hindi dapat makita ng sinuman. Unti-unting humaba ang mga kuko ni Ma'am Esperanza. Nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Lumalim ang kanyang mga mata at luminaw ang matatalas niyang ngipin. At bumuka ang kanyang bibig na parang hayop. Si Ma'am Esperanza ay isang aswang. Napahakbang ako paatras sa sobrang gulat. At doon ko nagawang makalikha ng ingay. Naputol ang isang tuyong sanga sa ilalim ng aking paa. Agad lumingon sa direksyon ko si Ma'am Esperanza. Nakita niya ako. Nanigas ako sa takot. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa dilim. At ang kanyang dila ay dahang-dahang lumabas mula sa kanyang bibig. Mahaba, manipis, at dumidila sa kanyang matutulis na ngipin.
Sagani, malamig niyang bulong. Si Victor na dati matapang ay biglang tumakbo sa takot. Ngunit bago pa siya makalayo, sa isang iglap, tumalon si Ma'am Esperanza sa ere at bumagsak sa likuran niya. Napahiyaw si Victor, pero hindi na siya nakatakbo. Sa harapan ng aking mga mata, nakita kong bumaon ang matatalas na kuko ni Ma'am Esperanza sa kanyang likod. Narinig ko ang tunog ng laman na punit. Kinain ni Ma'am Esperanza ang laman ng sariling nobyo. Napaatras ako. Pinipigil ang hininga upang hindi lumikha ng ingay. Ngunit huli na, alam niyang nandyan ako. Mabilis akong tumakbo. Hindi alintana ang tinik at putik sa aking dinadaanan. Ngunit naririnig ko ang mabilis na yabag sa likuran ko. Mabilis si Ma'am Esperanza. Sagani, huwag kang tumakbo, anya. Ang boses niya ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Lumingon ako saglit. Nasa puno na siya, nakasabit patiwarik, at nakangiti at nakatitig sa akin. Muli akong tumakbo, hanggang sa makarating ako sa isang lumang kubo sa gilid ng kagubatan. Dali-dali akong pumasok at naghanap ng kahit anong sandata. Sa isang sulok, may nakita akong lumang itak. Biglang lumindol ang buong kubo. May kung anong malakas na pwersang sumisipa sa pinto. Alam kong nandyan ka, Isagani, sabi ni Ma'am Esperanza. Lalabas ka rin. Napakapit ako sa hawakan ng itak. At sa isang iglap, tumigil ang ingay. Tahimik, kumalma ang paligid. At iyon ang mas kinakatakutan ko. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Nanginginig ang kamay sa takot. Binuksan ko ito ng bahagya. Walang tao. Pero mali ako. Mula sa kisame, biglang bumagsak si Ma'am Esperanza. Dahil sa gulat, hindi ko naisip, sinaksak ko sa kanya ang itak. Napaatras siya. Umaagos ang itim na dugo mula sa kanyang sugat. Masakit yun, Sagani. Anya ang boses niya ay nag-iba na. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataong makabawi. Sinugod ko siya, hawak ang itak. At muli ko siyang pinagtataga. Hindi ako papatayin ng katulad mo, ang sigaw ko. Hanggang sa huling beses, tumama ang itak sa kanyang leeg. At sa isang iglap, nalaglag ang kanyang ulo sa sahig. Tumigil ang lahat. Nakahiga sa harapan ko ang katawan ng isang dating babaeng mahal ko. Ngayon ay isa na siyang halimaw. At doon ko lang naramdaman ang luha sa aking pisngi. Kinabukasan, natagpuan ng mga tao ang patay na katawan ni Ma'am Esperanza at ni Victor sa gubat. Walang naniwala sa kwento ko. Sinabi nilang hinold up siguro sila ng mga bandido. Ngunit ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.